Ano nga ba ang baha o pagbaha? Ano ba ang sanhi at epekto ng pagbaha? Mga paraang dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng baha. Halina't ating alamin. Ang pagbaha ay isang delubyo na nangyayari sa hindi natin inaasahan. Ang sanhi ng pagbaha ay nahahati sa dalawa, at yan ang natural at ang magawain ng tao. Malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng sama ng panahon tulad ng bagyo, habagat at thunderstorm. Storm surge o pagtaas ng alon, dulot ng malakas na hangin, high tide, tsunami, pagbabaw ng ilog ay ilan lamang sa natural na sanhi ng pagbaha. Pagpuputol ng mga puno, pagkasira ng dige at pagkakawala ng tubig mula sa dam na walang kaukulang sistema at ang pagharang ng landslide, debris sa natural na daluyan ng ilog gaya ng mga bato, lupa, burak at iba pa na maaaring magdulot ng flash flood ay ang mga gawain ng tao na nagiging sanhi ng pagbaha. Naaalala niyo pa ba ang hagupit ng Bagyong Yolanda noong November 13, 2013? Sa lakas na umabot na 315 km per hour at bugsong 380 km per hour, ang Super Bagyong Yolanda ay pumasok sa ikalimang kategorya ng hurricane scale at tinagurian sa isa sa pinakamalakas na naglandfall sa kasaysayan ng mundo. Tinatayang aabot sa 6,300 ang nasawi sa bansa. Kalakhan nito ay mula sa ilang lugar sa Leyte at Samar. Ayon sa datos ng World Vision, nasa 1,800 iba pang katao ang hindi natagpuan at pinangangambahang nasawi rin matapos ang pananalasa at malawakang storm surge. Mga paraang dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng baha. Ito naman ang dapat nating gawin bago ang baha. Kung may babala ng baha, Paalala pagkatapos ng baha. Tandaan, mahalagang pangalagaan natin ang ating kalikasan at simulan natin sa pagdidisiplina sa ating mga sarili. Maging maalam sa dapat at huwag gawin upang maiwasan ang sakuna katulad ng pagbaha. Ang simpleng pagtapon ng basura sa tamang lalagyan at pagtatanim ng puno ay ilan lamang sa mga bagay na kailangan nating gawin na makakatulong sa ating kalikasan at upang maiwasan ang mga sakuna. Sa anumang sakuna, palaging tandaan, ligtas ang may alam.